Magandang araw sa lahat ng mga Pilipino sa mang sulok ng mundo, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito ang Kabirada Lance Channel at ako si Lance. Para sa hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe naman at paki-like and share. At kung meron kayong masasabi sa video ito, paki-comment at pag-usapan natin sa comment section para naman tayo magsama-sama panghabang buhay. Paki-hit ng notification bell at tayo magsama-sama forever. Okay, nandito na ang balita. Alright, nandito naman tayo. Mayroon naman tayong komentuhan ng mga videos. Video pala. Ito ay isa lang video, no? Ito naman ay tungkol na naman kay Dan Fernandez na binastos itong congressman. Itong mabuting taong congressman na si Congressman Rodante Marcoleta. At ito ay hindi pinakita doon dito sa mga mainstream media. Ito ay lumabas lamang dito sa ating social media, dito sa YouTube. Dito makikita natin sa bidyong ito na tinatapik-tapik itong si Marcoleta, itong kasamahan niya sa Kongreso na si Dan Fernandez, na akala mo kung sino. At sabi pa ni Kong Marcoleta na siya ay sinita ni Dan Fernandez sa pagkakataong iyon na dahil sa pumunta siya sa isang lugar sa Laguna at na pinuntahan niya ang mayor at yun ang kinagalit ni Dan Fernandez dahil kalaban daw niya sa politika. At ang paliwanag naman ni Kong Marcoleta ay hindi niya alam kung sino ang mga kalaban nga. Kailangan ba niyang puntahan ang kanyang mga kasamahan kapag may politiko siyang dadalawin? Hindi naman pwede yun. May karapatan din si Marcoleta na maglibot-libot dahil sa siguro may may ginagawang patungkol sa kanyang kandidatura, di ba? Pero nagagalit itong si Dan Fernandez nang hindi alam ni Marcoleta. May pagdamdam pala ito na lumapit ito sa mayor na kalaban niya sa politika, itong si Marcoleta. Ito, papanoorin natin ang video para hindi na kayo mabibitin. Ito na. Kasi ito ang daming tatanong sa amin. Ano pa itong ano? Ba't parang bagang yung isang representante ng Laguna ay parang bagang nagagalit sa inyo? At parang bagang sinasabihan kayo ng kung ano-ano. Ipakita mo nga yon, Direk, at nang sa ganoon, yan, kausap niyo po yung Kong JJ Suarez, Kong Chua. Biglang yun, lumapit yung Dan Fernandez, tinatapik-tapik kayo eh. Ang kausap ko, makikita mo dyan, Opo. si Kong JJ Suarez. Maliwanag yan, ha? Ayun, ilang beses na kayo, tatlong beses. Tapos bigla siyang nakialam. Opo. Alam mo kung ano yung pinag-uusapan ni Kong JJ? Ninyong tatlo, opo. Hindi, primero si JJ lang. May binulong ako kay chairman. Opo. Pagkatapos, sabi ni Kong JJ, Kong Dan, sabi niya, pwede ba kanyang makiusap naman ako, sabi niya, kasi pagka ikaw ang nagpapaliwanag, kung ikaw ay abogado, sabi niya gano'n. Opo. Parang yung mga puntos namin ay nawawalan na kami ng parang yung sa amin ay baliwala lahat. Opo. Sana naman ay mabigyan naman kami kanya ng Sabi ko, Kong J, kung yan naman ang issue mo, nakikita mo naman kapag ako ay nagbibigay ng komento at saka kung ano yung gusto kong i-emphasize sa aking pagsasalita, ito'y binabato ko sa chairman eh. Hindi ko naman ibinabato sa pansarili ninyong kung ano yung sinabi mo, kung ganito. Opo. Kaya lang sabi niya, yung parang namamaliit kami, parang gano'n. So ina-assure ko siya na wag mo namang isipin ka kung gano'n kasi kailangan naman kasi ilabas natin kung ano yung legality. Hindi naman ako pwedeng kumawala doon sa nalalaman ko, sa training ko, na palaging nandun ako sa merong legal basis. So yun pala yung paksa nyo ni Kong JJ. Yun ang paksa ko kasi parang medyo nagdaramdam siya ng konti. Hindi naman siguro nagdaramdam, maring nag-voice out lang po sa inyo. Nag-voice out, maring naghihinanakit sa kasi kung halimbawa ni-raise ko ito, parang yung sinabi niya, maaring mawala ng visa. Masasapawan, parang gano'n. Maring masapawan, maring ganito. So yun ang kanyang Sa akin naman, may konting validity. Pero kailangan ipaliwanag ko pero kailangan din nating ihayag talaga
At sana nga, yung inisip ko na dapat pagtalunan para lumitaw kung alin talaga yung Healthy discussion. discussion nang hindi na minamaliit yung isa o maaaring nasasapawan yung iba. Wala doon sana yung punto. Kung hindi, issue for issue. Para sa ganon, ang pinaka-direction, makinabang ang tao. Lumutang sa talaga puntong tama. yun, Yung lumilingo na sa siya. puntang yun, bigla na lang siyang nakialam. Hindi naman siya kasama sa usapan ko. Hindi siya Yan, nasama sa bigla niya akong ginanon. Sabi niya, ikaw naman, sabi niya. Nung umpisa, parang hindi niyo pa pinapansin. Di ba? Ikaw naman, kanyang ganun eh. Yung programa ko, siniraan mo ako, sabi niya. Siya nagtataka, anong akong programa mo? Saan ka nagpo-program? Hindi pupunta ka kanya sa ganito, may kinausap kang mayor, alam mo naman kalabang ko yun. Hindi mo dapat ginagawa yun. Nako, Sabi ko, hindi ko alam kung ano yung sinasabi mo. Basta't ako nagpupunta sa mga munisipyo, siyempre po. dahil sa ako'y nagpapahayag ng aking kagustuhan na, alam mo na. Tama po pero naman. hindi mo dapat ginagawa yun. Mali yun. Sabi niya? So walang ginalaman po sa walang issue. kinalaman sa issue eh. At meron daw akong kinausap na may siniraan ko daw siya. Siguro, magtawag siya ng sino man na nakinig doon sa aking pagsasalita nung ina-address ko yung audience. Sabagat makapalang tao talaga eh. Paano naman ako magsasalita naman ng paninira ng, alam kong Laguna yun. Tagaon siya. Alam kong kandidato siya pagka-gobernador. Ako ba naman, hindi ko naiintindihan. Unang-una, hindi ko gagawin yon. Siyempre po. Pangalawa, ang aking kandidatura ay nakasalig doon sa pangkalahatan. Wala naman akong pakialam doon sa local issues doon sa local issue kung magkakalaban sila o hindi. Kinakailangan bang humingi ako ng permiso sa mga kasama ko para malaman ko kung sino pupuntahan ko at saka hindi ko pupuntahan? Ay, maling-mali nga talaga siya. So, yun ang buong katotohanan at mga pangyayari na hindi inilabas sa social media. At may naka-video pala doon sa loob ng hearing ng mga pangyayaring walang nakasuspinde ang kanilang hearing. At makikita natin kung anong angas at mga pag-uugali nitong si Dan Fernandez. Talagang hindi ito mabuting ehemplo sa mga tao, sa mga kabataan, or sa mga gusto pang maging politiko or maging congressman. Kung ganyan ang karakas ng isang congressman natin, para lang siyang nasa dapat karespeto, di ba? Ang pag-uugali ng isang congressman dahil mambabatas At yun. Kayo na ang bahalang maghusga or mag-comment dito sa ating comment section at pag-usapan natin kung ano ba ang inyong mga masasabi dito. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please paki-subscribe naman o paki-hit ng notification bell para tayo magsama-sama sa susunod ko pang gagawing video. At yun, maraming salamat at magandang araw sa lahat ng mga Pilipinong kabirada. Magandang araw.